Ipinasa na ng House of Representatives Committee on Justice ang Articles of Impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. Ayon kay mamamayang Liberal Party List Representative Laila de Lima, ang 4 na Articles of Impeachment na inaprubahan ng komite ay una, ang graft and corruption kaugnay ng umanong maling paggamit ng milyong-milyong piso ng Office of the Vice President at ng Department of Education mula noong si Duterte pa ang kalihim nito. Pangalawa, ang di umanong unexplained wealth ni Duterte na hindi niya kamay idineklara sa kanyang mga Statement of Assets, Liabilities, and Net Worth. Pangatlo, ang bribery kaugnay ng ilang mga opisyalis ng DepEd. Pang-apat at panghuli, ang mga banta umano kay Pangulong Ferdinand Romualdez Marcos Jr., First Lady Liza Araneta Marcos at dating House Speaker and later Representative Martin Romualdez. Kinondense na lang lahat para mas malinaw, para mas maikli rin, especially in terms of presentation of evidence, para mas klaro, para mas coherent. So yung mga similar grounds ay kinonsolidate na lang into one, pero covered lahat. Ang 4 na Articles of Impeachment na ito, kalakip ang kanilang committee report and resolution, ay unanimously approved ng 55 miyembro ng House Justice Committee na present ngayong Lunes. Kasunod nitong pag-aproba ng komite ang pag-akyat ng Articles of Impeachment sa plenaryo at kung ipinasa ito ng di bababa sa 1/3 ng lahat ng House members, ito ay tutungo sa Senado para sa impeachment trial. We will go to the plenary this week. The earliest is tomorrow. And we will vote on it by next week. So, the committee is finished. We will go to plenary and we will go to trial in the soonest time. Well, kukumbinsihin ho natin on the basis of evidence ang mga senador, but the evidence is very clear. Kung umabot sa Senate trial ang kasong ito, posibleng matanggal sa pwesto si Duterte at hindi na muling papayagang humawak ng iba pang posisyon sa pamahalaan. Matatandaang si Duterte ang frontrunner sa ilang surveys at kauna-unahang nagdeklara ng kandidatura sa pagkapangulo sa 2028. Giit naman ng House Justice Committee na sinundan lang nila ang kanilang constitutional duty sa public accountability. Through it all, one thing remains certain. We never went sideways. Hindi tayo naligaw. Nanatili tayong may direksyon. Hindi tayo nagmadali. Hindi tayo nag-shortcut. We honored the process. Bawat hakbang, bawat salita, bawat ebidensya, hinarap natin ng buong pag-iingat at pananagutan. We are doing this para ito sa mga pamilyang nagtitiis sa presyo ng bilihin habang nilulustay ang pera ng bayan. Sa mga manggagawa, mga magsasaka at mangingisda na talagang nagkakanda kuba na sa kahirapan pang-araw-araw sa kabila nitong nakikita nating korupsyon. Mula dito sa Batasang Pambansa Complex sa Quezon City, ako si Jason Sigales, nag-uulat para sa Inquirer.